Dito po malalaman natin kung sobra na kayong stress. Okay? Minsan kasi kala natin okay lang kasi ang daming stress ngayon sa mundo natin. Pero ito ginagawa ko pag merong feeling mo parating na ang stress or baka sa isip mo kala mo okay lang pero yung katawan mo meron ng 11 senyales na stress ka na. 'Di ba? Kakapain natin yung pulso. Kaya pakita natin tong mga warning signs mamaya. Anong gagawin? Number 1, headache. Pag napansin mo, laging masakit ang ulo mo. Ano bang area ng ulo ang tinatamaan ng stress? Diba? Minsan, isip natin, baliwala. Pero pag dito, sa may batok, hanggang dito sa shoulder, minsan yung back pain. Hindi natin alam, tumitigas siya mag-isa. Diba? Sasabihin mo, ba't masakit ang ulo ko? Stress pala yon. Ayon sa pag-aaral, 267 people may headache. 45% sa kanila dahil sa stress. So, karamihan dahil sa stress. Pangalawa, ito ginagawa ko. Fast heartbeat. Ayan, no? Minsan, merong isang sitwasyon, kinakabahan ka, di ba? Hindi mo alam kung kaya pa ng katawan mo yung stress. Meron kang kausap, kaaway mo, o meron kang ka-business deal. Ikapa mo agad yung pulso mo. Okay? Pwede, ang ginagawa ko, either kapain mo to, di ba, pasimple ka lang, kapain mo sa kamay mo, dito sa may thumb, or kung nahirapan ka, pwede dito sa carotid artery. Kaliwa or kanan, pili lang ng isa. Huwag sabay, delikado kung sabay, isa lang. Tapos, habang relax kayo, maganda, masanay na kayo ano ang normal heartbeat nyo. Okay? Ang normal heartbeat, usually mabagal lang yung taas niyan, mabagal yung baba. Tapos, ang pulso mo, bilangin mo per minute. Usually, mga 70 to 80 beats per minute ang normal. Yan ang mga normal, 70 to 80. So, alam mo yung normal mo, 80 beats per minute. Pag ganyan, yung ganyan. Ganyan na yung pulso niya, no? Pupulso, parang psh, psh, ganyan, normal lang. Oras na na-stress ka, kapain mo ulit yung pulso mo dito. Makikita mo, maiiba. Ito yung normal, oh. Yan, oh. Normal na pulso. Ito abnormal, oh. Biglang lalakas. Makikita mo, iba-iba yung pulso. Parang galit siya, malakas. Mabilis yung taas. Either naka-high blood ka na niyan o naka-hyper ka na niyan, tumataas yan. Na-stress ka na. At bumibilis. Ayan, mabilis. Ito yung normal. Mabilis yung heartbeat mo at tumatalon pa, oh. Tumatalon. May time parang doble, dalawa, o may time parang nawawala yung pulso. So, hindi na siya regular, very unsteady na siya. Ibig sabihin, stress ka na. Okay? Ito ang normal heart rate base sa edad. Mas tumatanda, mas mahina ang puso, mas bumibilis yung heart rate. Pero tulad na sinabi ko, ang normal is 60 beats per minute, 60 na tibok sa isang minuto. Check nyo sa watch ninyo. Pag between 70 to 80, medyo normal pa yon, average yun. Okay? Pag lumampas ng 80 beats per minute ka, 80 to 90, poor na yon. Ibig sabihin, di ka kondisyon, baka overweight, kulang sa exercise, mas hirap yung katawan. Lampas 90, mabilis na yung heartbeat mo. Lampas 100, hindi na po maganda yan. Masama na po to. Okay? So, tingnan mo yung normal heart rate mo at yung abnormal pag nai-stress ka. Malalaman mo yan. Isa pa, pag nakita mo mabilis at nagloloko na yan, either magkakasakit ka, pwedeng may trangkaso, may lagnat, o talagang may nervyos ka na hindi mo matanggap. Talagang makikita mo, iba na to. O magpapanik attack ka na. Okay? So, tachycardia, parang pinapawisan ka pa, may ibang sintomas pa yan, hinihingal, parang hihimatayin, nahihilo. Kasama yan sa palpitation, sign na sobra ka ng stress. Okay? Pero titingnan din, baka mamaya may thyroid problem ka, baka anemic ka, o high blood ka, pwede rin mag-cause ng fast heartbeat. Pero kung wala ka noon, stress ang cause. Number 3, yan, headache, fast heartbeat. Number 3, papawisan ka na lang bigla, 'di ba? Minsan magugulat ka, sasabihin mo, hindi ako stress sa meeting, kaya ko harapin yung kausap ko, pero makikita mo yung kamay mo, talagang biglang nagpapawis. Pati yung paa mo nagpapawis, pati dito sa ilong mo, dito mapapawisan ka, sweating.
So, bakit nagsusweat? Stress ka kasi. Yan. And may pag-aaral yan. Number 4, sa mga kabataan, ito, nakita nila to sa mga teenagers, pag nai-stress, naglalabasan ng mga pimples. Lalaki o babae, estudyante, naglalabasan. Siguro, hindi nila napapansin, hawak ng hawak sa mukha din, kalikot ng kalikot, nagkaka-pimples din. Pag sa matanda naman nai-stress, nagkakaroon ng rashes. Ito. Ayan, no? Mapapansin nyo yan. Ang isang taong body language yan ng stress, magkakamot yan bigla. Ayan, no? Puro sugat na, oh. Actually, merong mga condition talagang nagiging habit na sa sobra nilang stress, kamot sila ng kamot, nagsusugat na yan. Diba? Kailangan dumugo bago nila titigilan. At ang problema dito, kahit tulog. Kahit tulog yung tao sa sobrang stress, di ba? Pinapasuot na nga namin ng gloves eh. Kamot pa rin ng kamot. Kaya pag gising mo, ang daming kamot sa leeg, sa dibdib, sa likod. Magtataka ka, ba't ang daming sugat ko dito? Ay, ikaw pala yun. Okay? Meron kang subconscious stress. Kailangan matanggal mo yun. Stress po yan. Okay? Tulad na sinabi ko, merong mga headache. Okay? May mga chronic pain na nagkokos din dahil sa stress. Ayan po mga lugar. Oh. Pwedeng back pain, pero kadalasan pag na-stress ka, ulo eh. Ayan, oh. Dumidiretso ang cervical spine. Ayan, oh. Neck pain. Ayan. Kaya kokontrahin natin, di ba? Pag mabilis ang heartbeat, tuturo ko mamaya sa inyo, deep breathing para ipabagal yung heartbeat, para bumalik sa normal. Pag sumasakit naman ang ulo mo dyan sa stress, kailangan minamasahe ito. O pwedeng self-massage, itong mga points, so minamassage yan. Para makontra natin yung physical signs of stress. Number 6, laging nagkakasakit. Okay? Mabilis tamaan ng sakit, mahina ang immune system. Ito nga, may pag-aaral eh. Out of 230 people, yung high stress group, 70% mas nagkakasakit. Number 7, walang energy. Okay? Walang gana, parang wala ring pati tulog niya, hindi rin makatulog. Okay? Sign of stress na pala yan. Diba? Sasabihin mo lang, wala naman ako iniisip eh, pero usually may iniisip sila. Ito, number 8, sign of stress kay mister o sa partner mo. Pag wala ng gana sa sex. Okay? So, hindi na, siguro marami siyang iniisip eh, nagugulo na yung isip niya, hindi na siya na-excited sa sex. Mas hindi na excited. Number 9, masakit ang tiyan, 'di ba? Tinatawag natin butterflies in your stomach, 'di ba? Sa mga bata, very common 'yan. Pag na-stress, magtatae, 'di ba? Sasabihin sa teacher, "May I go out?" Magtatae, sasakit ang tiyan. Sa matatanda, ganyan din, laging makulo, 'di ba? Meron tayong tinatawag na stress diarrhea. Minsan magtataka ka, bakit ako nagtae ngayon? Ano ba nangyari? Di ba? Bakit? Ano nangyari? Yung pala may nangyari sa buhay mo. May nakausap kang boss, meron kang kinakatakutan, meron kang speech, may gagawin, biglang magtatae ka. Okay? Kasi alam ng tiyan natin na nai-stress ka. Yung mga may irritable bowel syndrome, yan din nangyayari. Number 10, nagbabago yung pagkain. Either sumosobra ang kain o walang gana kumain. So yan, pinakita natin na 1 to 10 physical signs of stress yan. O, pakita mo, Doc Lisa. Headache, shoulder pain, kadalasan yan ng mga natatamaan ng stress. Lump in the throat, parang laging kabado. Natutuyo yung laway. Meron pa pala isang symptom. Diba? Nada-dry mouth ka. Bakit ka nada-dry mouth? Iba na yung salita mo. Stress na siya. Diba? Makikita mo, parang mas mataas din yung boses. High pitch, stress din yon. Back pain, stress din yon. Masakit ang tiyan. Hindi nagugutom. Minsan iba, mabilis ang hinga. Parang ganyan, kasali din yan, physical symptom. Tumitigas ang mga muscles, hindi lang sa leeg, sa likod, pati sa paa. Okay, baka mag-cramps ka pa niyan. Yan ang physical signs of stress. And number 11, meron din pong psychological signs. Okay? Bukod sa physical signs, ito yung tinuro natin kanina, di ba? Physical signs ng stress, headache, palpitation. Pero,
meron ding psychological signs na papunta na sa depression. Tingnan natin. Pag psychologically na-stress ka na, yan o, forgetting things, makakalimutin. Okay? Disorganized. Procrastinate, hindi na makatapos ng trabaho. Hindi makafocus, lagi nag-aalala. Ay na kumausap sa tao. Mabilis magalit, okay? Walang self-esteem. Walang tiwala sa sarili, walang self-confidence, feeling mo para kang walang kwenta. Okay? So, yan ang psychological signs. So, tingnan nyo po, ilan ba dito sa 11 warning signs na sobra ka na sa stress, baka kala mo okay ka lang, pero pag lumabas itong marami dito sa 11 signs, ibig sabihin, sobra ka ng stress. Okay? Pag stress, may stressor. Pag anxiety, yung tuloy-tuloy na. Lagi ka na nagpapanik. So, anong gagawin natin? Siyempre, relax mo sarili mo. Try mo bawasan yung trabaho. Yun naman talaga. Hanapin mo bakit ka na-stress. Kausapin mo yung nanay mo o yung close mo para mailabas mo yung stress mo. Pwede na magbasa ng libro. Okay? Ibaling mo, magbabasa, mas marirelax ka. Doc Lisa, focus natin. Read a book. Makinig sa music, nakaka-relax. Pwede mag-painting, mag-drawing, mag-diary. Kumain ng mga healthy foods. Pwede rin dark chocolate, pero pa konti-konti lang. I-try pa rin mag-exercise para mapagod at makatulog. Yan o. At meditation. Yan o. Relax. Positive lang. Ipilit, lagyan ng positive thoughts. Yan o. Para luminaw ang isip, kumalma yung isip, magandang lugar. Punta ka doon sa mga mahangin, mabundok, maraming puno, deep breathing, ipabagal yung heart rate. Yan. Para mabawas yung cortisol sa katawan. Yan ang gusto natin. Ibabagal natin yung heart rate. Kokontrahin natin yung physical signs. Parang yan, no? Deep breathing exercise. So, pag ginawa nyo to lahat, pinakalma mo sarili mo, deep breathing, relax, healthy foods, tulog, bawas stress, di ba? Pwede rin naman uminom ng gamot. May mga gamot. Pwede ka uminom ng mga beta blockers, metoprolol, pinapabagal na yung heart rate, parang binabawasan niya. Meron din mga para sa nervyos na gamot. Pa-check tayo sa inyong doktor, siya magbibigay sa inyo. Pero kung sa vitamins, siguro yung mga vitamin B complex, wala namang masama. Parang stress tablet siya. Tapos healthy lang yung pagkain mo, exercise lang. At pag napansin nyo, pag naayos nyo na po to, mas babagal na yung heart rate, mas hindi ka na mapapawisan. Dapat ma-refocus natin yung utak natin na mas kaya natin labanan at i-handle itong mga stress sa ibang araw. Sana po nakatulong to. Kailangan natin to kasi magugulat kayo, marami sa atin meron itong 11 warning signs. Hindi lang natin alam. So, ingat po palagi. God bless.